Una sa lahat, masama po ang pagdodroga, Sir Paul. Wala pong naidudulot na maganda yan sa buhay ng kung sino man. Masama yan. Pwede kang makulong, pwede kang makapatay, pwede kang mamatay. Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Archie, Sir Paul. Masasabi kong hindi maganda ang naging kabataan ko. Napariwara kasi ako, Sir Paul. Hindi naman nagkulang ang mga mahal ko sa buhay. Nanay, tatay, lolo, lola, mga kapatid. Ginabayan nila ako. Minahal nila ako. Sadyang ako lang talaga ang baluktot ang pag-iisip noon. Kaya nalagay ako sa hindi magandang sitwasyon. Naging adik ako, Sir Paul. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa ang mga bagay na yon, pero dahil na rin siguro sa kapusukan, sa mga maling pag-iisip, nangyari ang nangyari. Pero kahit na ganoon, hindi ako sinukuan ng mga magulang ko, Sir Paul. Nilagay nila ako sa Boys Town, pinag-therapist nila ako, pinag-rehab nila ako at kung ano-ano pa. Pero bumabalik pa rin ako sa dati. Ang dami ko nagawang kalokohan nun, Sir Paul. Ninanakawan ko yung pamilya ko. Yung motor ng tatay ko na ibenta ko. TV, radyo, rice cooker. Lahat yan. Hanggang sa dumating sa puntong nagsawa na lang sila sa akin at hindi ko naman sila masisisi doon, Sir Paul. Hindi na ako umuwi ng bahay, Sir Paul. At umuwi ako doon sa mga itinuri kong kaibigan na akala ko makakasama ko sa hindi lang sarap. Pero nung dumating sa puntong naghihirap na ako, nawala na lang sila na parang bula. Natuto akong gumawa ng mali noon, Sir Paul. Nagnakaw, ng hold up. Para lang sa droga, para may pambili ako, Sir Paul. Nababalo talaga ako noon. Para ba akong sinasaniba ng demonyo ng masamang espiritu? Pare-parehas naman kami na mga kasama ko. Hanggang isang gabi noon, Sir Paul, inaya ko ng isang kasamahan ko na mang-hold up sa 100 sa may tundo. Umuo naman kaagad ako kasi kailangan ko makahit-hit ng droga noong gabing yon kasi 1 linggo na rin akong walang tama. Nagdala ko ng patalim. Hinanda ko ang sarili ko noon. Ang pait-pait ko na noon, Sir Paul, gutom na gutom din ako. Pero mas gusto ko pang bumatak kaysa kumain. Sandali lang, commercial break muna. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, invite muna kita para mag-subscribe sa motovlogging channel natin, ang Motopol Adventures. Click mo lang po sa comment section o sa channel natin. Nandiyan lang po yan. Marami na po tayong napuntahang magagandang lugar at mas marami pa tayong pupuntahang mas magagandang lugar. Adventure vlogs po ang ihahain ko po sa inyo doon. Ipapakita ko po sa inyo ang ganda ng Pilipinas. Kaya sana makapag-subscribe po kayo at makabisita sa Motopol Adventures. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo doon. Ipagpatuloy na natin ang kwentuhan. Handa ka na ba? Simulan na ulit natin. Hindi po nagtagal, Sir Paul, ay nakahanap na kami ng mabibiktima. Isang babae, may dalang bag, mukhang empleyado. Hindi ako nakaramdam ng awa sa kanya. At ang saktong mapadaan siya sa kalsadang walang tao, ay ginawa na namin ng asawa ko ang palagi naming ginagawa. Hinarang at pinersa namin yung babae, tinutukan ng patalim. At walang kahirap-hirap, nakakuha kami ng pera sa kanya. Marami kami nakuha noon. Mukha at ang kasasahod lang ng babae. Hinaghatian namin ang kinita namin at tuwan-tuwa kami pareho. Pagkatapos noon, Sir Paul, ay naghiwalay na kami ng kasama ko. Palagi yan. Para kung may mahuli man, isa lang. Nagpunta ako doon sa source namin. Kaso, sabi niya wala daw available noon. Naubos na raw. Nagpunta pa ako sa ibang mga source namin pero wala rin. Bad trip ako noon kasi may pera nga ako. Wala naman akong pambatak. Pero maya-maya, Sir Paul, bigla ako may nakasalubong.
Isa yun sa mga kabatakan ko. Agad ko siyang tinanong kung may alam ba siyang makukunan ko noong gabing yon. Sabog siya ng mga sandaling yon. Pero ganun pa man nakapagsabi siya ng isang lugar. Isa yung parte ng tondo na hindi ko masyadong napupuntahan kasi malayo yun sa amin, bandang pier na iyon. Natuwa naman ako at nagpaalam na ako doon sa batak na tao na yon. Pagpunta ko sa parte ng tondo na iyon, walang katao-tao sa iskinita na yun, Sir Paul. May mga bahay pero parang walang mga tao. Tahimik din, hindi kagaya sa ibang parte ng tondo na 24 oras maingay pa rin. Gawa nga ng adik ako, Sir Paul, kaba, takot, wala sa akin yan. At maya-maya, nakarating ako doon sa pinakadulo ng iskinita. May malaking bahay doon, Sir Paul. Yun ang destinasyon na itinuro sa akin ng batak kong kakilala. Bakal na pinto ang sumalubong sa akin. At agad ko naman itong kinatok. Pero imbis na magbukas ang pinto, biglang may nagbukas sa gitna noon. Sapat para makita ang mata ng nasa likod ng bakal na pinto. Papasok ka? Oo, boss. Bibili lang ako. Baka may kasama ka. Wala, boss, ako lang. Paano mo nalaman ang lugar na to? Sinabi ko, Sir Paul, yung pangalan ng nagturo sa akin doon. Yung kakilala ko nga na kabatakan ko. Pagkasabi ko ng pangalan niya, natahimik yung nasa likod ng pinto. Para siyang may kinausap sa loob. Tapos nun, ilang segundo ang lumipas, bumukas ang bakal na pinto. Pagpasok ko sa loob, nagulat ako sa bumungad sa akin. Kasi, para itong bar. Bar na alam mo yun, low class. Kasi yung mga upuan, gawa lang sa pinagtagpi-tagping mga kahoy. Yung parang squatters area lang din ba? Pero maraming tao doon sa loob. Tahimik lang sila. Mga nag-iinom, mga kumakain, tapos pagpasok ko ang sama ng tingin nila sa akin. Ako naman, sinamaan ko rin sila ng tingin. Kasi adik ako holdapper pa. Kriminal nga sa madaling sabi. Hindi rin ako papatalo sa ganoon. Pero, naduwag ako, Sir Paul. Paano ba naman yung mga tingin nila? Hindi rin basta-basta. Tsaka isa pa, bagito rin ako. Ako na lang tuloy yung napaiwas ng tingin. Nagpunta ako doon sa pinakadulo ng bar, kung saan pwedeng umorder ng inumin. At nang makita ko yung babaeng parang waiter nila doon, hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ng kaibigan ko, may mabibilin daw dito. Meron? Ano bang gusto mo? Yung malakas ang amats, alam mo na yun. Talaga? Gusto mo? Magkano bang pera mo? Eto. Naglapag ako noon ng 10,000, Sir Paul. E nung panahong 90s, hindi pa basta-basta ang 10,000. Kinuha yun ng babae, Sir Paul. Ngumiti ito at tumawa ng bahagya. Medyo napipiko na ako doon sa babae. Nagpunta siya doon sa likuran ng bara. Para bang may kung ano-anong ginawa. Ilang minuto rin yun, inip na nga ako. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid at lahat ng mga nandoon nakatingin pa rin ng masama sa akin. Sa totoo lang, iba na talaga ang pakiramdam ko doon. At maya-maya lang, Sir Paul, may nilabas ng isang supot yung babae. Maliit lang po ito na supot. Alam niyo po yung supot na labo? Yung pinakamaliit po. Ganoon. Pero makapal po ang pagkakabalot, Sir Paul. Medyo may kabigatan din. Natuwa naman ako nun. Mukha atang marami ang nabili ko Hindi ko pa nakita ang nasa loob nun, Sir Paul. Basta, makapal talaga yung pagkakabalot. Pagkatapos nun, umalis ako ng basta-basta. Ang sama pa rin ang tingin nila. Nakalabas naman po ako ng maayos at ligtas doon sa bar na iyon. At nang makalayo ako, na makabalik ako doon sa lugar namin na tundo, umesto ka agad ako. Binuksan ko ang plastic, Sir Paul. At laking gulat ko na lamang. Nang pagbukas ko ng plastic, imbis na droga ang nakita ko, daliri ng tao
ang nandoon. 5 daliri yun, Sir Paul. May dugo-dugo pa, mainit pa. Napasigaw na nga lang ako. Takbo ka ng takbo mula doon sa pwestuhan ko. Takot na takot ako. Yung tama ko, yung pagkaadi ko, talagang nawala. Napalitan ng takot at kilabot. Takbo ko nun, Sir Paul. At aksidente kong nakasalubong. Yung batak ko nakakilala. Yung adik. Yung nagturo sa akin ng lokasyon. Doon ngumiti lang siya ng nakakaloko. May lumabas na pangil, Sir Paul. Namula ang kanyang mga mata. Ano, nakabili ka ba ng masarap na karne ng tao? Marami kang mabibili doon at hindi kinala gagalawin basta sabihin mo ang pangalan ko. Hayop, Sir Paul. Hindi siya normal na tao. Isa siyang aswang. Natauhan ako, Sir Paul. Tumakbo ko papaliw sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin nun, Sir Paul. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. At natagpuan ko na lang ang sarili ko. Sa bahay namin sa pamilya ko umiiyak. Humihingi ng kapatawaran. Akala ko noon, Sir Paul, tatanggihan ako ng pamilya ko. Pero buti na lang tinulungan pa rin nila ako. Sinamahan nila ako sa lahat ng dapat gawin para makabalik sa dati. Sa awa ng Diyos, sa tulong ng pamilya ko, nakabalik ako. Nakakatawa lang, Sir Paul, kung hindi pa ako nakakita ng mga aswang, ng mga daliri ng tao, hindi pa talaga magbabago ang isip ko.